sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Ako po si Tanya, isa ninyong loyal listener dito sa Ugong, Valenzuela City. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang aking naging karanasan na alam kong mahirap paniwalaan pero totoong nangyari sa akin. Papa Dudut, normal naman akong tao. Sa totoo lang noong una ay hindi ako nakakakita ng multo at wala akong kakayahan na makahula ng mga mangyayari sa hinaharap. Pero malakas ang aking instincts. Kapag nararamdaman ko ang isang bagay na hindi mangyayari o hindi mapapasa akin ay nangyayari talaga. Alam ko agad kapag walang mangyayari sa mga lakad, request at iba pa. Kaya madalas akong sabihan ng mga taong malalapit sa akin na negative, na nagdadala daw ako ng negative vibes dahil sa pagiging pessimistic ko. Ngunit hindi naman ako pessimistic. Katunayan ay maganda naman ang buhay ko. Hindi po kami mayaman pero madiskarte ako. Kapag wala akong pera, madali akong nakakahanap ng paraan para kumita at magkaroon ng pera. Yun nga lang ay madali lang talaga akong mawala ng gana kapag nararamdaman ko nang hindi aayon sa gusto ko ang resulta na mangyayari o magaganap. Samantala year 2017, nung may nakilala akong foreigner online. Nag-meet kami, kumain at nag-grocery. That time ay kasama ko ang pinsan ko para sa pag-iingat. Napakilala ko din siya sa family ko at napakabait niya, sobra. Before siya bumalik ng US ay binigyan niya ako ng tulong na pinansyal at napaka-gentleman din niya. Halos 3 buwan kaming may good communication kaso after noon ay nawala na. Hanggang sa naalala kong bigla na parang nakita ko na tong pangyayari na ito. Yes, high school ako noon nung makita ko ang sarili ko na may mamimit ako na foreigner at nangyari na nga. Pagkatapos niya na ituloy-tuloy na ang nangyari. Lahat ng prediksyon at premonition ko. Year 2018 ay nagkaroon ako ng boyfriend. Pero bago maging kami ay nakita ko na yung magiging consequence. Kung sasagutin ko daw agad, nagkaroon na ako ng premonition na hindi daw kami magtatagal. Pero kung hindi ko sasagutin after a year ay magiging kami at siya ang makakatuluyan ko. Kaso Papa Dudut, hindi ako nakapagpigil noon at sinagot ko kaagad at yun nga, 1 buwan lang naging kami. Nagkatotoo ang premonition ko. Year 2019 may naging kasamahan ako sa trabaho na sad boy. Again, nagkaroon ako ng premonition. Magiging kami daw for 3 years at ako makikipaghiwalay. And yes, naging kami nga. In-enjoy ko lang yung relationship namin dahil happy at okay naman kami both side. May mga times din na naiisip ko yung premonition ko about sa amin pero never ko yung nabanggit sa kanya. Hanggang sa yun na nga. Nag-break kami exactly after 3 years at ako ang nakipaghiwalay. Year 2021, nung maghiwalay kami. Pero habang kami pa lamang, nakikita ko na magkakabalikan sila ng ex-girlfriend niya. Then after 3 months, naming mag-break ay naging sila nga.
December 11, 2021. Nagkaroon ako ng premonition sa isa kong kaibigan. I saw her na mabubuntis siya sa susunod na taon. Kasi wala siyang boyfriend ng mga panahong yon, kaya imposible, hindi ba? Pero dumating ang January 16, 2022. Nakita ko ang story ng kaibigan kong yon sa Facebook at ipinakita niya ang isang positive ng pregnancy test. Nangyari nga, nabuntis pala ng kasamahan naming may asawa, ang kaibigan ko. One night stand daw ang nangyari. Muntik na raw magkahiwalay yung nakabuntis sa kaibigan ko at yung asawa nito. Ito namang kaibigan ko ayon, pinagpatuloy na lang ang buhay. Hindi naman daw siya natatakot na takasan ng lalaking nakabuntis sa kanya kasi kaya naman daw niyang buhayin ang magiging anak niya. At nung manganak siya, isa ako sa naging ninang ng anak niya. Samantala, after ng relationship ko kay Sad Boy ay natakot na akong mag-commit. Pinilit kong mag-try pero hindi na nagwo-workout. Feeling ko ay hindi pa ako handang muli. At saka kapag may lalaki ng ligaw sa akin ay nagkakaroon agad ako ng premonition. Samantalay marami akong mga prediction and premonition na nagkatotoo. Yung isang workmate ko ay nahulaan ko agad na may ma-achieve siyang goal noong taong yon. At yun nga, a week later ay na-promote siya. Yung isa ko pang kaibigan na si Michelle, na-predict ko rin na mabubuntis ng kanyang asawa. At yun nga, 2 months later ay ibinalita niya sa akin na buntis na raw siya. Pero kung may prediction, meron ding premonition. Katulad na lamang yung isang kaibigan ko, nagkaroon ako ng premonition na maaksidente siya sa motorsiklo. Agad kong sinabi yon sa kanya para mag-ingat siya. Pero hindi siya nakinig. Noong gabing yon ay naaksidente nga siya at buti na lamang at hindi siya namatay. Pero nagkabali-bali ang mga buto niya. Yung friend kong beauty queen na sumali sa Binibining Pilipinas. Malakas siya at isa sa mga inaasahang mananalo noon pero nagkaroon ako ng premonition na hindi siya mananalo. Sinabi ko sa kanya, hindi ikaw ang mananalo kundi ang Binibining number 6, Angelica Lopez. At yun nga, nagkatotoo. Medyo sumama ang loob sa akin ng friend kong yon kasi parang jinx ko raw ang chance niyang manalo. Pero ang sabi ko na lang, mabuti na yung natalo siya sa Binibining Pilipinas. Dahil may premonition na rin ako noon na sino man ang mananalo bilang Binibining Pilipinas International 2023 ay magiging unplaced sa Miss International 2024. 1 year after, tinawagan ako ng friend kong beauty queen at binalita niya sa akin na na-unplaced nga si Angelica Lopez sa Miss International 2024. Dahil sa mas marami ang premonition na nakikita at nararamdaman ko. Kaya sinisikap ko talaga na i-revoke yon at sinisikap ko na maging positive thinker para magagandang bagay yung mga nangyayari sa paligid. Kaso hindi natin hawak ang panahon. Maring makita natin yung pwedeng mangyari pero depende pa rin sa magiging aksyon o kaya ay gawa natin. Pwedeng paniwalaan, pwede ring hindi. Nasa atin pa rin kasi ang magiging desisyon. Actually, ang dami kong nakikitang mangyayari sa future ko. Pero hindi ko ito pinagbabasehan because I let God lead me. Tinatanong ko nga din ang sarili ko na bakit hindi ko ma-predict kung sino yung para sa akin. Then I realize na ito siguro ang way ni Lord to lead me in a right path. He let me to have this kind of prediction para maging guide o babala sa posible na mangyari. And He don't let me know kung sino ba yung one para sa akin para matuto akong sumunod. So sinubukan ko pa ring mabuhay ng normal at positibo sa kabila ng mga nararamdaman at nakikita kong premonition. Neto namang unang buwan ng taon ng 2025. Nagkaroon ako ng premonition noon na may mamamatay sa lugar namin. Then after 3 days simula nang maisip ko yon, namatay yung father noong dati naming renter due to old age.
since close ko ang family nila. The usual Pinoy tradition na buong angka namin ay umattend sa lamay. Nagkataon na kakabili ko lang noon ng Polaroid flip instant camera. Pinicturean ko yung mga nagnonovena. Nasa pinto ako nakatayo. Nakatalikod sa akin lahat ng tao, then makikita yung kabaong. Habang hinihintay mag-appear sa color eye-type film ang litrato ay bigla akong nagkaroon ng premonition na may makikita akong kakaiba at nakakakilabot. Pero nung tingnan ko na ang litrato ay wala namang kakaiba, papadudot. Not until tingnan yon ng tiyahin ng namatay na nagkataong close friend ko. Sabi niya ay kilala niya lahat ng mga nasa picture kahit nakatalikod. Pero may isa na hindi niya kilala at katabi niya pa sa picture. Ginit niya sa akin na wala siyang katabing babae sa left side ng mga sandaling yon. Hindi ko naman yon makumpirma kasi hindi ko naman siya napansin noong kinuhanan ko ito ng litrato. At ang mga nagnonovena. And guess what? Wala palang ulo yung katabi niya. Pinakita niya ang litratong kinunan ko sa ibang tao na naroroon sa lamay. At pare-pareho silang natakot. Makikita sa picture yung likod ng katabi niya, nakasuot ng black mahabang buhok at may veil na black. Yung buhok at veil sa shoulder part lang makikita. Tapos ay blanco na kung saan dapat yung leeg and ulo. Kapansin-pansin talaga siya dahil siya lang ang naka-veil sa lahat. Sa kabilang banda ay ibinigay ko ang misteryosong Polaroid shot na yon sa kaibigan ko. Makalipas ang mahigit isang buwan ay muli kami nagkausap at sinabi niya sa akin na pinasuri pala nila ang litrato sa isang pare na exorcist din at the same time. Nagpray daw si Father tapos ay biglang umusok ang picture. Hindi naman OA na usok. Yung kung saan lang si headless visitor. Nakausap ni Father yung sinasabing espiritu na nagpakita sa larawan. Childhood best friend daw siya noong namatay at siya mismo ay matagal na ring pumanaw sa mundo. Bumisita lang daw siya para sa huling lamay. She asked to be included sa prayers. Sa tagal niya na daw kasing namatay, wala nang nagpipray o nagpapamisa para sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa ang mga kababalaghan sa buhay ko. Dumami ang mga nararamdaman kong premonition. Oo, lahat ay puro negative. Kaya kapag may nagtatanong sa akin kung may prediction o premonition ba akong nakikita o nararamdaman, ay hindi ko masabi sa kanila ng diretsyo. Kapag nagsasabi ako ng premonition, sinasabihan nila ako ng negative at bad vibes. Kaya kapag may nagtatanong sa akin ay pinapayuhan ko na lamang sila na magdasal noon sa Panginoon. Isang araw ay nagkaroon ako ng premonition na may makikita akong batang babae na may hawak ng teddy bear. Hindi ko napansin kung saang lugar pero pumasok agad sa isipan ko na makakaranas ulit ako ng kababalaghan at katatakutan. At nangyari nga nito lang May 6, 2025. Nang mga panahong yon ay nagbakasyon lamang ako sa aking auntie sa probinsya. Then pagdating ko doon sa bahay ng auntie ko ay nakaramdam ako ng pagkasabik. By the way, yung bahay ng auntie ko ay meron lang silang isang kapitbahay, which is sister-in-law lang din ng auntie ko na may 4 na anak. Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan nila. Si Patricia lang ang babanggitin ko dahil siya ang kasama ko palagi ng mga panahong yon at para na talaga kaming magkapatid sa sobrang close namin. Kinagabihan ay may napanood kaming naglalaro ng Charlie Charlie Challenge. Kaya naisipan agad namin itong laruin dahil baka hindi naman ito totoo. So mga hindi nakakaalam, ang Charlie Charlie Challenge ay isang paranormal game at nilalaro ito gamit ang papel at lapis. Kailangan lang ng 2 lapis at isang pirasong papel na susulatan ng yes or no. Pagpatungin ang lapis sa gitna ng papel na formang
pa-cross. Bigkasin ng Charlie Charlie, can we play? Ng 2 times at hintayin kung iikot ang lapis papunta sa yes or no na siyang isinulat mo. So yun na nga Papa Dudut, nagpaalam kami sa mama ni Patricia na lalaruin namin ito at ang sabi nga lang ay mag-ingat kayo dyan. Delikado yung laro na yan, which is pinagtawanan lang namin ni Patricia. Huwag po kayo mag-alala ma, malalaki na kami. Natatawang sabi ni Patricia sa kanyang ina. Oo nga po tita, 25 years old na kaming pareho, ang sabi ko pa. Walang pinipiling edad ang Diablo, basta bahala kayo. Kapag kayo minulto ewan ko lang ha, sabi ng mama ni Patricia pagkatapos ay umalis na ito. That time, naisipan namin na sa kwarto ni Lola, bali mama siya ng asawa ng auntie ko. At yun na nga, doon kami pumunta para maglaro ng Charlie Charlie. Kumuha si Patricia ng baso, papel at lapis. Then sinulatan niya ito ng yes or no. Then nag-start na kami. Charlie Charlie, are you there? Sabi ko. Sa unay hindi man lang gumalaw yung baso. Kaya natawa na lang talaga kami. Pero hindi nagtagal ay gumalaw ito Papa Dudut. Akala ko naman that time ay ginalaw lang ni Patricia pero noong tinanong ko siya, ang sabi niya ay ha? Akala ko ikaw yung gumalaw. That time ay natakot na kami noong pumunta ng dahan-dahan sa yes, yung baso. May naalala pa akong sinabi ng mama ni Patricia na kapag binitawan namin yung baso ay makakawala daw si Charlie. Grabe na talaga ang kaba ko noon. Pero sabi ni Patricia, tara na. Natatakot na ako. Huwag na lang tayo ditong matulog. So ayun, umalis na lamang kami doon at pinabayaan namin yung baso at papel para hindi daw makawala si Charlie. Kinaumagahan ay ako yung unang nagising at naalala ko yung nangyari. Sabi ko sa sarili ko, naku baka nakawala si Charlie. Agad kong ginising si Patricia at pinuntahan namin yung kwarto ni Lola. Pagdating namin doon ay nakita naming natumba na yung baso. Tanya, paano ito? Baka nakawala na si Charlie. Medyo nag-aalalang wika ni Patricia sa akin. Alam mo Patricia, mabuti pang wag na lang tayong maniwala dito. Hindi na tayo mga bata, sagot ko naman sa kanya. Samantala pagkatapos ng work ay umuwi na ako. Tiyempo namang nakasabay ko si Patricia na inutusan pala ng kanyang ina na bumili ng suka at asin sa tindahan. Gabi na noon, madilim sa paligid pero may dalang flashlight si Patricia. Kaya hindi kami nahirapang umuwi Papa Dudut. Samantala hindi ko may paliwanag pero para ako nagkaroon ng premonition na merong mangyayaring nakakatakot dahil sa ginawa naming Charlie Charlie Challenge. Habang naglalakad ay may batang babae na maganda at may hawak na teddy bear. Nakatingin lamang ito sa amin at nakangiti. Maya-maya ay nagsalita ito sa amin. Ay, gusto niyo bang maglaro? Tanong ng batang babae. Napatingin ako kay Patricia na noon ay clueless sa akin. Tapos ay bumalik ang tingin ko sa batang babae. Gabi na. Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Nakakatakot pa namang gumala kapag ganito kadilim ang paligid, ang sabi ko. Sa kabilang banda kakaiba ang tingin ng bata sa akin. Doon ay biglang may pumasok sa isipan ko. Yung premonition ko na makakakita ako ng batang multo na may hawak na teddy bear. Eto na yon. Nangyari na, kaharap ko na yung bata. Nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon at lalo pa yung nadagdaga noong magsalita si Patricia. Tanya, sinong kinakausap mo? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sa puntong yun ay narealize kong ako lang palang nakakakita doon sa batang babae. Kaso nung pagbalik ko para tingnan ulit yung bata ay wala na ito. Patricia, hindi mo ba nakita yung batang babae dito? Sinubukan ko pa rin itanong yon sa kanya. Hindi eh. Kaya nga nagtataka ako kung sino yung kausap mo. Muling tugon ni Patricia sa akin. Dahil sa takot ay napatakbo ako ng di oras.
Sumunod naman sa akin si Patricia. Pagka-uwi namin ay agad akong humarap sa aking laptop at nag-research kung paano isasarado ang ginawa naming Charlie Charlie ritual. Malakas kasi ang kutob ko na yon ang espiritong natawag namin noon at iniwan lang namin ng hindi formal na pinapaalis at sinasarado ang komunikasyon namin sa otherworldly. Para daw maisara ang komunikasyon ay kailangan ulit gawin ang Charlie Charlie ritual at ginawa namin ni Patricia yon. Hinahanap namin yung nakausap namin dati sa Charlie Charlie Challenge. Ang batang babae na may hawak na teddy bear. Sabi ko, mamayang kaunti gumalaw ang baso at pumunta sa yes. Ikaw na bang hinahanap namin na batang babae? Muling tanong ko. Nanatili ang baso sa yes. Mamayang kaunti ay may biglang tumawag sa pangalan namin. Tanya, Patricia. Paglingon namin ay nakita lang namin ang isang batang babae na may dalang teddy bear at nakangiti sa amin. Siyempre nanginig kami sa takot noon pero hindi namin pwedeng putulin ang komunikasyon. Kailangan naming tapusin yon. Pasensya ka na kung naistorbo ka namin. Pwede na ba naming putulin ang komunikasyon natin? Tanong ko doon sa bata. Hindi siya nagsalita pero tumango ito. Para makasigurado, sinunod namin ang huling tanong sa Charlie Charlie game. Tinanong namin kung can we end this game at hindi na gumalaw pa ang lapis. Kaya naman nag-goodbye na kami at tumuro ang lapis sa yes. At kasabay noon ay ang unti-unting paglalaho ng batang babae. Sa puntong iyon ay gumaan na ang pakiramdam namin. Naramdaman kong wala ng presensya yung batang babae sa loob ng bahay. Grabe. Hindi ko akalain na totoo pala yung Charlie Charlie na yan. Wika pa ni Patricia. Sana pala, sunod ko na yung kutob ko nung gabing nag-Charlie Charlie tayo. E di sana hindi tayo naka-experience ng nakakatakot. Ang sabi ko pa. Ayoko na. Hindi na mauulit pa yun. Hindi na ako magtatawag pa ng mga multo. Yun ang huling sinabi ni Patricia at natapos ang gabing yon ng mapayapa. Papadudot sa ngayon ay wala na akong na-experience na nakakatakot o kababalaghan. Bagamat tuloy pa rin ang pagdating ng premonition at prediction ko. Gayon pa man, kapag may masama akong nararamdaman ay agad akong nagdarasal sa Diyos. At sinasabi ko agad sa taong concern ang pwedeng mangyari sa Kanya. Hindi ko alam kung Diyos ba ang nagbigay nito sa akin o ano. Pero ginagamit ko sa mabuti ang kakayahan kong ito. Kaya sa mga nakikinig ngayon, alam kong medyo mahirap paniwalaan ang mga taong nakakapredict o nakakabasa ng premonition pero tandaan ninyo, pakinggan nyo sila. Wala namang mawawala sa inyo kung makikinig kayo sa kanila. Sabayan nyo rin ang dasal nang sa ganon ay marahan ang anumang kamalasang nagbabadyang pumasok sa inyong buhay. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tanya. Maraming salamat Tanya sa iyong ibinahaging kwento sa aming programa. Depende sa tao kung positibo o negatibo ang tingin niya sa pagkakaroon ng kakayahang mag-predict o makaramdam ng premonition ng hinaharap. Ano man ang maramdaman o makita mo ay dapat na magdasal ka talaga para kung may negativity mang nagbabadyang pumasok sa buhay mo, ay mapigilan mo ito. Samantalang mainam na huwag ginagambala ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Iwasan ang mga challenges na nagtatawag ng mga espiritu dahil nakasalalay dito ang inyong kaligtasan sa buhay. Huwag natin silang pakialaman para hindi rin nila guluhin ang ating mga buhay. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload gabi-gabi. Manood din po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut